Ha? Kay ang reading the word sa balang kasulatan letra por letra mga kauturan, prerequisite ini sa paghangop sa balaan nga kasulatan. Yari pagit ang nasulat sa Matthew 24 versikulo 15. Sa KJV na akong basahan mga kauturan ng mga kabiyanan. When ye therefore shall see the abomination and desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then ang una mga kauturan, kang mga kabiyanan, understand, kag ipaulihi ang basa, o kon basahon anay antes hangpon. Okay, ano na ang sequence mga kauturan dito sa Matthew 24, versikulo 15. Kag ini makita mga kauturan sa Exodus 20, so nabasa akong siling bagulang, the Ten Commandments. Kag una atong nabasahon ang ini nga written command. This is written command mga kauturan. Wala ni hindi ni kasubo gina-relay lang verbally, kundi it was written, ginsulat mga kauturan. Tungod kay it is written, it should be read letra por letra, or else it isn't, kung hindi din natin basahon hangpon o kung himuon sa sinangapagi, hindi natin mahangpan kung ano ang ginsulat. Kag budlay maghangop sa isa ka teksto kung hindi basahon. Amo ginangaton nga dumdumon mga kauturan kag mga kabiyunan. Kag ang ikapito nga adlaw kay lupahuay, subo mga kauturan, part ini siya sa Ten Commandments. Atong dumdumon, the Ten Commandments was a written commandment. Okay? Kag ang 70 Sabbath, part sa Ten Commandments, kag kung ini part sa written commandments, na Ten Commandments mga kauturan kag mga kabiyanan, it should be read letra por letra. Okay? Kung si Dr. Intila hindi magbasa litra por litra mga kauturan ng mga kabiyunan, he is contrary the plain teaching of the Bible. Okay. Basahan pa din natin ang 1 Corinthians 4 verse 6. Ako nga na-discoveryan nga mas clear ang NIV na translation sa 1 Corinthians 4:6 mga kauturan ng mga kabiyunan. Now, brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, that so that you may be learned from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Hindi magsobra sa nasulat. Then you will not take pride in one man over against another. Okay. Kay kung ang isa ka tawo mga kauturan mag-go beyond what is written, ang iya nga ginapanghamban wala na sulat mga kauturan, ano ang matago sa iya? Ano ang dapat himuon sa iya? Ari na ito basahon sa Galacia 1 versikulo 8. NIV ako nabasahon mga kauturan kang mga kabiyanan, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. Kinahanglan nga i-condemn siya kung ang iya nga pagpangwali magbubiyan what is written. Okay. Kag dugang pagin mga kauturan sa Galacia 1 at nas ng tagamay mga kauturan ugsog akong gibasa pagulang dirita sa Sais kag City. I am admonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Ining mga tao ko nga nagapangwaling nga nagagubiyan what is written mga kauturan, hindi na siya ebanghelyo. Okay? No gospel at all. Evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Ang hindi nga tao nagapaningwa nga maglibog ka mo, maglibog kita kag tuisod mga kauturan perversion sang ebanghelyo ni Kristo. Minutes from now mga kauturan, aton mabatian kung paano si Dr. Intila nag-go beyond what is written kag perversion of the gospel of Christ. So dire, hindi na contradict sa kay Dr. Intila mga kauturan kag mga kabiyanan nga ang adlaw yung pahuway o kung ang adlaw nga Sabado sa balaan nga ang ikapitong adlaw sa Old Testament amo ang Sabado mga kauturan. Accepted na niya. Okay? So sa Old Testament mga kauturan, it is called the Sabbath of the Lord. The Sabbath of the Lord na may dual ang implication.
Anong unang implication diri mga kauturan kang mga kabiyanan? The Sabbath of the Lord is for physical rest. Anong sugo sa banal nga kasulatan sa Exodus 20 mga kauturan? Sa anong kaadlaw magpangabudlay ka? Sa ikapito, magpahuway ka. 2 minutes. Okay? God, this is not only for physical rest mga kauturan. This is also for worship. Okay? Worship, madamo kita sa mga teksto mababasa na this is for holy convocation o for worship mga kauturan. Exodus 31 versikulo 15, Leviticus 23 sa Deuteronomy 16 versikulo 18. At ang hindi nga adlaw nga pahuway mga kauturan ng mga kabiyanan, hindi lang restricted para sa katawan sa Israel, kundi para maghapon sa mga tao nga hintil nga nagatinguha sa bantay sini. Okay. So, may pila naman ka minuto mga kauturan kang mga kabiyanan. Ako pamatudan nga it is binding yapon sa mga Kristiyano after Christ resurrected. Una mga kauturan, ini siya makita sa life kag teaching ni Jesus. Consistent si Jesus sa pagsabat mga kauturan. Kag ang mga gitutunan mga disipulo nagabantay sini, ang mga apostoles nagabantay sini. Kag sa Hebreo 4 mga kauturan, kung basaw ni mga Hebreo 4, 9 pagkato sa 11, may nabilin pa nga adlaw nga inupahuway para sa mga katawan sa Diyos. Kaya pamangkot kung may nabilin pa, paano na maduna? Ha? Kung naduna tani ang Sabado nga inupahuway mga kauturan, ang ikapitong adlaw sa simana, tani, wala na lang naghambal ang Hebreo 4 na may nabilin pa. Kag kung basahan natin ang versikulo 11 mga kauturan, na hambal ang mga kasulatan, sino mga kasulatan, na magtinguha ka mo sa pagsunod sinigod na bawayan. Meaning, may kamanggid ang Biblia, ang New Testament mga kauturan about Sabbath, na Okay.